Okay guys, so tayo na naman mag-isa ngayon dahil hindi makakapasok yung kasama ko sa trabaho. Kaya pa rin ang dati. So hindi makapasok yung kasama sa trabaho dahil nasunugan daw sila kahapon. Hindi ko alam kung kahapon o nung Sabado. Okay guys, so pauwi na tayo ngayon. No? Hindi ko na binuhos yung mga ginawa ko ngayong araw sa vlog na to. Kasi gusto ko yung oras ko ilaan ko sa isang content na which is naka-schedule talaga ngayon. So ngayon guys, meron tayo kasing gagawin na content na kung saan, kung mapapanood nyo dito sa episode 1 na The Plan, pangatlong side hustles natin is yung video reaction, na which is naumpisan ko na siya nung nakaraan pero through live. So ang gagawin natin, medyo may pagka-edit ngayon, so isa-set ko siya every Monday after nung trabaho ko. So every Monday talaga nakaset tong ganitong klase ng content, no? So hindi siya yung normal na daily vlog na nakikita nyo. Ang bihira, may kumot pa na nakalitaw. Hindi ko alam kung saan ko ipapaste yung camera. May brief pa. Kamera. Wait lang, may brief. Tanggalin natin brief. So ayan, meron tayong sinet kasi na content na kung saan naumpisahan ko naman na siya nung nakaraan, pero ginawa ko siya as live. So ito, gagawin ko siya as minimal edit na vlog, no? So siguro nasa inyo kung gusto nyong i-skip or panoorin lahat ng papanoorin ko na review, kasi it's already 9:25. So hindi ko siya alam kung i-edit ko pa ba siya ng buo o kung ano man. Total, wala naman akong pakialam sa views. This is to enjoy the life. So ayun. So umpisa na natin siya. So para sa mga hindi nakakaalam, ang mechanics ng content na to is meron ako ditong mga Wheel of Fortune, no? So yung mga Wheel of Fortune na to, yan, nakalista na dyan lahat ng mga pangalan ng mga papanoorin natin na channel, mapa Facebook man o YouTube. So ililista natin dyan. Actually may nadagdag na as of now 21 lahat ng mga papanoorin natin. So ang mga wala dito ay huli ko na ilista si Niwang Vlog. So si Gardam hanggang kay Caspar Steel. So idadagdag natin sila dito. Ayan. Charan. So meron tayong 22 entries. Okay, so ito, shuffle natin to. Kung sino mapili dito, yun yung papanoorin natin. At yung papanoorin natin, either best video or latest video. So siguro, idagdag ko na lang dito sa positive review best video. Para mas maganda. Then positive video, positive review para sa latest video.
Magkaiba kasi yun guys. So ibig sabihin, ang latest video yung huling upload niya, pinaka-recent upload niya. Ito hindi to reels or shorts ha. As in yung content talaga na lagpas 1 minute to 2 minutes. So isa lang yung, siguro dalawa yung spin again. So dito, criticism review, best video, and criticism review latest video. So dalawang, ito naman just watch, siguro kahit anong gusto ko, anything I want to watch. Yan. So para mas maganda, no? At least hindi sasama yung loob ng iba na sinabi bakit luma yung pinili ko samantalang yung kasi yung best video nyo. Bakit latest video samantalang wala ka namang ginawang matino dyan. So ito hindi naman to sa pagandahan ng edit, pagandahan ng content. Kung makikita nyo yung mga vlog ko o kung talagang sumusuporta ka sa akin, no? O kung may sumusuporta man. So yung mga vlog ko kasi halo-halo siya na merong time na normal lang, yung kumbaga wala talaga akong paki. Actually wala naman talaga akong paki sa lahat ng ina-upload ko, kung may manood man o wala, nasa akin na yun. So papanoorin natin yan dun sa link na nakalagay dun, either sa YouTube or sa Facebook. So siguro umpisa na natin, no, para mapanood nyo na siya ng buo, no. So ang gagawin ko is mag-i-spin ako. So 3 to 5 content creator ang papanoorin natin, depende kung kaya pa ng oras, siguro hanggang 10:30 kung kakayanin pa, no. Okay, game, let's go. First content creator na ating i-review, sino kaya? Navigate Travel TV. Okay? So, ang una natin papanoorin is Navigate 360. So, i-remove na natin siya dyan. So, kailangan natin i-post yan. Okay, wag muna natin i-post. Isa muna natin dito si Navigate, where are you, Navigate? Si Navigate, nakita ko lang to nang nagko-comment lang dati sa mga post ko sa community ng Vloggers Philippines, no. So, ayan. Ngayon, ang type of review na gagawin natin sa kanya ay ano kaya? Criticism review sa kanyang best video. So hindi natin alam kung luma to o bago to, pero yung best video niya, ibig sabihin yung pinakamataas na views. Okay. Criticism best. So check na natin ang kanyang link. Ito pa na ornament. Okay. So dito yan, no, nakalagay latest at popular. So ang nakalagay sa kanya ay best. So popular ang papanoorin natin. So ang popular niya dito ay 2 years ago. So okay lang ba sa kanyang panoorin natin to? Kung ito ay 7.58 minutes, tingin ko okay na rin. Sige, natin panoorin. Sandro Marcos.
Cecilia Araneta Marcos, isa sa mga pinakabata na vice mo ng Ilocos Norte. Gusto ko din batiin si Vice Mayor Denton Garvida. And of course, ang Sangguniang Bayan members, si Sir Dodi Gasres, Joy Soriano, hindi ba siya? Awanin. Anthony Campagnano, Junjun Saez, Susan Pailogna, Yorate Garvida, and of course, Derek Balbag, at ang mga kaibigan ko galing sa Sangguniang Panlalawigan, unang-una, ang tinatawag kong Coco Martin ng Ilocos Norte, si Attorney Saul Lasso, si Attorney Donald Nicolas, si Bukal Porcia Salenda, si Attorney Franklin Despicio, and of course, ang aming ABC Federated President, Elmer Pailogna. And of course, yung aming Provincial Education Office Head, si Sir Danny Dakiwag. Palakpakan naman natin yung siya na nagbigay ng mga tablet. Nandito po ako at napakalapit sa aking puso, hindi lang ang Banggi, hindi ang barangay lamang. Kasi katulad sa sinabi ni ako Mayor, nung nag-usap po kami, hindi lang siya kundi si Sexy Batu, tinanong niya sa akin at humingi ng tulong para ipasa ang amendment ng RA para isauli itong barangay sa munisipyo ng Banggi ako. At napakasaya ako dahil sa Kongreso ako, doon po ako nagtatrabaho sa opisina ni Majority Leader Martin Romualdez. Ako mismo ang lumapit sa kanya at sinabihan ko na kailangan talaga ipasa sa Kongreso kasi ang barangay lamang ay hindi po sa Dumanet kundi sa Banggi ako. Kaya gusto ko balitaan na sa Kongreso, sa lower house, na ipasa na po natin. At sa Senado naman, si Senadora Aileen Marcos ay sinabi niya sa akin na by the end of the year ako may ipapasa na yan tapos pipirmahan ng Presidente. Pipirmahan ng Pangulo. Kaya bago dumating ang eleksyon, pangako ko sa inyo, ang Barangay Lanao ay sa Banggi ako, hindi sa Dumanet. Pero nandito po ako para ipakita din ang aking suporta sa itong programa na ito na binigyan kayo ng mga tablet. Alam ko naman kung gaano kahalaga po ito para sa inyong lahat. Hindi lang ito para sa inyong mga anak, kundi sa inyo, konting pangpasalamat. Alam naman natin ang dami niyo ng ginagawa bilang mga magulang. Ang dami niyo ng ginagawa para sa inyong mga anak. Nung tinamaan tayo ng pandemya ito, hindi lang kayo naging magulang, kundi naging teacher din. So, inaasahan ko po, itong face-to-face classes, itong programa ako, ay makakabigay ng tulong habang wala pa rin ang face-to-face classes ako. Pero, ang lagi ko ang sinasabi ko kay ako Mayor, na alam naman natin na mahirap kapag naka-Zoom, kapag dami nyo ng ginagawa para sa inyong mga anak. Nung tinamaan tayo ng pandemya ito, hindi lang kayo naging magulang, kundi naging teacher din. So, inaasahan ko po, itong face-to-face classes, itong programa ako, ay makakabigay ng tulong habang wala pa rin ang face-to-face classes ako. Pero, ang lagi ko ang sinasabi ko kay ako Mayor, na alam naman natin na mahirap kapag naka-Zoom, kapag naka-tablet at tinutulong nyo ang inyong anak. Iba talaga pag nasa classroom ang ating mga kabataan. Iba talaga
pag nakabukas ang eskwela. Kaya may pilot program na po tayo para sa face-to-face classes at kung makita po natin na hindi tataas ang mga kaso, na hindi mahahawa ang tao sa COVID, mahahawa ang ating mga kabataan, sisiguraduhin ko po at lalabanan namin igong na kasama ang Banggi sa face-to-face classes para maibalik ang aming mga kabataan sa eskwela ako. Pero sa ngayon, inaasahan ko na ang mga tablet na ito ay makakatulong. Pero sabihin nyo, dapat sa mga anak nyo, huwag lang basta TikTok, huwag lang basta Facebook, huwag lang basta Mobile Legends. Kailangan gamitin nila yung mga tablet na yan sa pag-aaral. Eh alam ko naman, sa nakikita ko ngayon alam ko naman tinuro nyo ang inyong mga anak na maging masipag, maging masunurin, at maging matalino. Kaya hindi ako nag-aalala na gagamitin nila yan ng mabuti. At last of all, ako, katulad sa sinabi ni Ako Mayor, nandito po ako para hingin ang inyong suporta. Dahil nung nakaraan na linggo ako, kinumpirmado ko na natatakbo ako sa pagkadiputado ng unang distrito ng inyong suporta. At ang pangako ko naman sa inyo, lahat ng tulong, lahat ng tiwala at lahat ng suporta ibibigay ng Banggi sa akin, ibabalik ko din yan sa inyo sa tamang oras. Alam niyo naman, ang munisipyo ng Banggi ay napakalapit, hindi lang sa aking puso, kundi sa lahat ng miyembro ng aking pamilya. Nung naging governor ang aking tatay, itinayo niya po ang unang windmill ng Southeast Asia dito sa Banggi. Eh, nung governor si Senadora, umabot ng tulong lagi pag humingi si Ako Mayor. Kaya maaasahan niyo naman ako, kapag humingi kayo ng tulong sa akin, kapag humingi kayo ng suporta sa akin, nandito po ako para sa munisipyo ng Banggi. Kaya yan lang ako. Maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat sa inyong tiwala. At ito lang po ang simula sa pagtutulong ng PGIN sa munisipyo ng Banggi. Ito lang po ang simula sa aking pagservisyo. Okay, as per checking, no? So, tinitingnan ko yung channel niya ngayon. Hindi pa pala ako nakasubscribe, no? Subscribe tayo dyan, mga pre. So, ito, nagko-comment to, tsaka sumusuporta din to sa atin, no? Ang may-ari nito is si... Ano nito? So, may-ari na account na to si Castillo yung last name nito. So, di ko matandaan kung Joe Marie ba. So, di ko na matandaan anong pangalan eh. Pero basta Castillo yung last name nung may-ari na account na to. So, yun kasi yung best video na meron siya. 27k views. Pero, 2 years ago, so, tingin ko mas malaki na yung improvement niya dito sa mga latest vlog niya, no? Kasi ito meron din siya 2 years ago rin dito. Pero 579 lang. So, hindi ko na hinukay kung ano yung 1 year ago na lang na best video niya. So, ito ang nakita ko lang. Okay naman yung context kasi kinuhaan niya yung video ng anak ni Marcos. Okay naman yun, walang problema doon. So, nakikita ko dito na yung editing skills niya hindi pa ganun ka matured. So, as a beginner, pwedeng mag-umpisa yung kahit na sino man, kahit ikaw na nanonood nito na beginner lang o hindi alam paano mag-vlog, pwede mo umpisahan yung content mo sa ganitong klase lang ng content. Walang mali dyan.
wag masyadong makinig doon sa sinasabi ng tao na dapat ganito gawin mo. Pwede naman siguro pakinggan mo, pero kung hindi mo naman talaga kayang gawin yung bagay na sinasabi nila, no, bakit may pipilit, di ba? Baka sangsan ka pa mapadpad, no? So yun, okay naman yung context, wala akong masabi. Sobrang basic pagdating sa editing skills. Actually, ganito rin naman ako mag-edit dati. So, yun. Okay naman sa akin. So, click na natin tong done. So, emerge na tayo. Done. 11/6/2023. So, dako na tayo sa pangalawang content creator. So, spin. Sino kaya? Sabira, idol ko to guys. Makisigwapo. Eto, kaibigan ko to. Pero naging kaibigan ko yan dahil sa kapatid niya. Kasi yung kapatid niya kabanda ko. Okay? So nakilala ko siya dahil sa kapatid niya. Actually, nauna ako dito alam ko nauna ako sa kanya mag-vlog, pero mas mas namayagpag to sa akin sa Facebook eh. So anong klase ng content anong klase ng review yung gagawin natin sa content niya. So let's go. Okay, positive review sa latest video. So lista na natin. Makisigwapo. Positive latest. So ito ay sa Facebook kasi ito eh. So click natin. So makisigwapo, kung mapapanood mo to, panoorin mo. So naka-follow tayo dyan guys. Siyempre supporters tayo eh. So latest video, at ang latest video niya ito. Buti na lang di ko pa napapanood tong video na to. Okay guys, sabay-sabay nating panoorin ang kanyang video. Dami bang pwede mangyari? So umpisa natin. 3, 2, 1. So in-upload niya to yesterday lang guys, oh, alas 11 ng umaga. Are you ready? 3, 2, 1, action. Yo, wala nang intro. OTW kami, papunta sa Matabongkoy Beach Resort sa Batangas. Siyempre, kasama ang buong tropa ng looban, kaya naman tara. Let's go! Dami bang pwede mangyari? Marami kang pwede aralin. Huwag ka matakot tumuklas at mawala. Huwag ka matakot bumalik sa simula. Ang buhay ay walang hanggang pagtsatsaga. Kailangan mo magsakripisyo para sa mga bagay na gusto mo mahawakan. Tanggapin mo meron kang kailangan na bitawan para sa ikabubuti ng iyong isipan. Lagi mo unahin ang sariling kaligtasan. Sandali, kala mo madali lang masawi sa mundo at maiwang mag-isaluhan, walang bilang. Matabongkay. So yun na nga, alas 2 ng 2 a.m. in the morning, take off na kami. Unang first stop namin sa gasolinahan para magpa-full tank ng mga tangke. Pagkatapos niyan, rate naman sa biyahe. Medyo marami pala kami ngayon, nasa 10-10 na motor kami. Nasa 4 to 4 hours ang estimated na biyahe. Medyo malayo din kasi. Bali dito pala kami dumaan sa C5. Tapos service road na. Tapos rekto na kami sa Daang Hari. Nandun daw kasi yung Daang Reyna. Corny. Anyways, hindi pa kami nakakalayo, pero isang kasama namin nawawala na. Sa Teasin na nagpunta. Ay, ayun pala sila. Ay, yawa. Kung saan sa kasi nagpupunta. Siguro naglugaw tong dalaw sa ihawan. Anyways, take off na ulit. Buo na ang tropa. Tuloy-tuloy lang kami sa biyahe na para bang mga salbahe. Hanggang makarating kami sa Daang Hari. Grabe tong daanan dito. Ang sarap sumagad. Kung kalsada, sobrang luwag. Gustuin ko man pumiga, di ko magawa. Yung motor kasi natin hindi nakahanda. Baka biglang magwala. Tamang chillin like a bilal lang muna. Sakto na yung 65 pa atras. Binibigay niya talaga yung tunay na ligaya na naramdaman ko sa pagmumotor. Nag-stop over din kami sa tabi-tabi para makapag-stretching ng konti. Masakit din kasi sa puwit. After ng konting pahinga, bakbaka na ulit. Medyo matalim sa parte na to, tapos biglang, uy, umaga na pala. Aha, ang galing diba?
Hindi, wow. So yun, inubutan na kami ng liwanag ng good morning at grabe, sobrang lamig sa daan. Ubaan pala kami sa Tagaytay, di rin nakuha na ng camera, lobat nasi. Bahala naman may gusto mag-sponsor ng extra dyan. Ano ka sinuswerte? Anyway, stop over muna kami dito sa Gedli para mag-inat ng konti. Hindi naman kasi kami masyado nagmamadali, pamo-chill ride lang. Daddy, chill. Uy, daddy daw oh. So yun, gear up na ulit, direct na sa biyahe na para bang mga kalapate. Next stop namin, 7-Eleven para magkape. At makalipas lang ang ilang minuto, samahan mo pa ng malulupit ng mga banking. Nasa 7-Eleven na agad kami. Gravity ang tindi. Gravity, ang tindi. Eh! Gusto ko na talaga magkape. I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you. So yun na nga, nakatambay na kami at kasalukuyan na kaming nagkakape. Tapos doon banda sa malayo, nakita ko yung iba umorder pala ng burger. Grabe ka na talaga, Ate Angel Burger. Nationwide ka na, baka naman. So yun, tapos na maluto, alam na kasunod. Food trip na malala. Let's go! Nakakaisip na parang andaya ng mundo. Pagdasa katagayang di mo gusto. Huwag ka mainis at magtampo. Kung kesyo ganyang kesyo ganto. Kung ulo mo marami ng laman, dagdagan. Huwag matakot punuin yan ng kaalaman. Tandaan, di pala Yun busog na, lasog pa. Eh, de bulog. Next stop, patabong kayo na. Let's go! kung iniisip mo na ikaw na ang pinakamagaling, ang masasabi ko lang sarili mo, hindi mo kaya mahalin. Araw-araw dapat natututo ka pa rin, lalo pag marami kapag gusto to pa rin. Bawal tama rin, bago marating. Marami pang pwede mangyari. Marami kang pwede arahanin. Huwag ka matakot tumuklas at mawala. Huwag ka matakot bumalik sa So, ngayon nakarating na kami sa Matabongkay. Kailangan lang muna namin magbayad ng 25 peso na environmental fee. Sabi nga ni Elo, approve daw. Yeah. Eto naman si Timothy, nakageng-geng pa. Geng. After that, dumiretso namin sa pag-i-stay namin. Okay naman kami mga safe naman at walang kabiri sa kalsada. Grabe si JJ, direkto naman oh. Yan mga kaibigan natin. Dito pa namin nag-parking sa libreng parking. May bayad kasi doon sa kabila. OTW na kami sa pag-i-stay namin. Konting lakad lang to guys. Ay grabe oh, ang pogi oh. Parang ipis. Grabe ba? Sa totoo lang. Namoy ko na agad yung amoy alat. Dagat ba mo ako? Parang ako yata. Maligo ka kasi. Si kaibigan nagsiselfie pa kasama yung kanyang alaga. Eh kaibigan, ba't gumaganyan yung ulo mo? Eh yo, shoutout kila kuya. Perplex ba no? Ay, ang pogi ni kuya. Siya yata yung tour guide namin. Ang sarap mo po. Ang salap-salap. Eto nga pala yung pag-i-stay namin. Bahay siya guys. So yun, bago matapos ang video na to, isang munang paalala mula sa vlogger na walang kwenta. Sa bawat biyahe na nakahanda, bago o pumiga, magdasal, manalangin at mag-pray ka muna. Ingat at ride safe palagi mga mukha. Peace! Mga bagay na gusto mo mahawakan, tanggapin mo meron kang kailangan na bitawan. Para sa ikabubuti ng iyong isipan, lagi mo unahin ang sariling kaligtasan. Sandali, kala mo madali lang, masawi sa mundo at maiwang. Mag-isaluhan, walang bilang, alam ko naman nagagaling, mahapdi lang. Kailangan tiisin ng mga bagay, magpaliban mo na ang ubo at agay. Di ka na magaya doon sa mga tatay, napulutan ay sakit, dapat tumatagay. Alagaan ang sarili, ang tutulong sa sarili. Paglubos na nawiwili sa iba, wag ka Pwede mangyari. Panalo, nice. So, like natin yan guys. Hindi, heart pala. Heart dapat, heart. So, ang nakakainis lang dito sa content na to, actually hindi pala dapat criticism review, positive review. Astig. Wala akong masabi. Kailangan comment tayo ha.
Kasi pag pinapanood ko to, ang daming rhymes nito. Kaso, hindi ko na-enjoy ngayon kasi walang rhymes. O, konti lang. Pero okay, panalo. Okay siya. Natawa ako. Nice. So, anyway, okay na yan. So, ano bang title ng video na to? Yan natin. 3 draw, bounty na. Matabungkay, okay. So, lagyan natin dito sa Makisig Gwapo. Tabungkay. Done. 11/6 2023. Okay, tungo na tayo sa ating third content creator. Ilocanong Inglesero. So, sa mga hindi nakakaalam kung sino si Ilocanong Inglesero, let me give you a brief recap lang ng mga guys, ng mga kadugo. Si Ilocanong Inglesero, also known as Danilo Breño, siya lang naman ang president ng Vloggers Philippines. Okay? Eto, hindi ko alam ba't hindi na to nag-upload masyado ng kanyang video. So, siya lang naman president ng Vloggers Philippines at siya ang may pasimuno kung bakit maraming content creator ang sobrang nahumaling sa pagbablog. At isa na ako dun. So, ayan no, makikita nyo. Nas Daily. So, siya ang may mga contact sa mga ganyan no. So, ngayon, ang papanoorin natin o klase ng review na gagawin natin sa kanya ay ito pa. Okay, positive review sa kanyang best video. So, note muna natin dito sa ating listahan. Saan ba siya? Ilocanong Inglesero. Positive best. So, siya naman ay YouTube. So, dahil YouTube siya, let's go sa YouTube. So, again, dahil best video, wala tayong magagawa kundi panoorin ang kanyang popular, which is 1 year ago. So, papanoorin natin kung gaano siya kalupit mag-review. So, actually, napanood ko na to noong nakaraan. Pero papanoorin ko na. What's going on, guys? Wait lang. Okay, let's go. 3, 2, 1, action. What's going on, guys? Welcome for another videos again here in my YouTube channel. So it's my first time since I haven't uploaded new videos here in my YouTube channel, and I'm back with the new videos here. Let's start this video with the new unboxing video with this new Huawei Nova 9 SE provided by Huawei. So Huawei just announced last March 8 that they will release a new mid-range phone in the market. So it will be released today. Today is March 18, so they will release this new mid-range phone here in the Philippines. So let's go ahead and let's unbox this phone. So in the first part of this video, you will see the Huawei Nova 9 signature white box in there, and also there is a written text in the both side of the box. It says Huawei Nova 9 SE, and also you will see the logo of the Huawei app gallery in there. Just to set a proper expectation, this phone doesn't have access to Google Play Store, and also you will see at the upper part of the box, you will see the Huawei signature logo in there. So I know how excited you are about this new release mid-range phone by Huawei, so let's go ahead and dive in and check what's inside the box. So there you go, so let's open the box. So at the first glance, you will see the phone itself covered with plastic. So let's pick up the phone in here. So the one thing you notice in here, even the phone's still covered with plastic, you will notice as well
the sexy design of the phone already, and also the camera in there, the huge camera. But first, let's take a look what's inside the box to be included in there, and let's check what is the capabilities of the phone later. So we have as well in here the SIM injector that you can use to open the SIM tray of the phone if you want to put the SIM card or something else in there. But yeah, just a heads up, this phone doesn't have a SD card slot. So we have here a free silicone case as well. It's a clear jelly case so that your phone stay protected with dust and fingerprints as well, because this phone is prone to fingerprints because it's made of glass at the back. So we have here as well the Type-C connector. So we have here as well the most powerful adapter. It has a 66 watts, so I think this is a fast charger. That can really compete to different kinds of mid-range phone in the market right now. So there's nothing left inside the box, so let's go ahead. I'm so excited as well to share to you guys the benefits and features of this phone, especially the specs. So let's go ahead and let's open up the phone. So after setting up the phone, here's what it looks like. So it's kind of full screen mid-range phone with a tiny dot at the middle upper part of the screen. So it's the camera, it's the selfie camera. So just a disclaimer guys, so it takes me 5 to 10 minutes to set up this phone. So that is so insane, so much, because you know what guys, I'm not into tech. So actually probably this is my second video unboxing a phone here in my YouTube channel. So yeah, just bear with me. So I'm so excited to share to you guys. So this is the appearance of the new Huawei Nova 9 SE. You will see at the back of the phone, you will see the sexy design of the phone. It's like I can't really explain because this is so beautiful. Actually, I don't know if this is capable of wireless charging, but yeah, I'm so amazed with the design and also with the weight of the phone. It's not that kind of heavy. And also, I'm into iPhone C a lot. That kind of phone like has a big screen or wide screen. Especially I love playing mobile games as well, and sometimes I do edit my videos on phones, so this might be the perfect as well. And I would like as well to highlight later the camera, because I'm so sure that you will feel really amazed about the camera of this phone. And this might be the perfect phone for you if you do vlogging, something like that, because when it comes into camera guys, it really competes compared to different mid-range phone right now in the market so far. So when it comes into platform and always of this new Huawei Nova 9 SE, this is running Android 11 EMUI 12 with a chipset Qualcomm SM6225 Snapdragon 684G. This might be good when you fancy like playing online or mobile games. So, and also it has an octa-core processor, 4x2.4 GHz Cryo 265 Gold, and 4x1.9 GHz Cryo 265 Silver with a GPU Adreno 610. So when it comes into gaming, so I tried to open and play the famous mobile games here in the Philippines, the Mobile Legends. But yeah, it's quite working well. I've just done putting it in an Ultra HD mode. It's quite working well. So let's go and dive into the body and display of this device. This device has a dimension of 164.6 by 75.6 by 7.9 millimeter, and also has the weight of 191 grams with a dual SIM, nano SIM with a dual standby mode. And when it comes into LCD quality, this phone runs with IPS LCD 90 HZ. So when it comes into the size of the phone, this is runs like 6.78 inches. So when it comes into the physical appearance of the phone, the one thing I love on this phone is the
Is that not the kind of heavy, something like that, easy to put it in your pocket? Like, it's really kind of thin as well, and also the design, it's made of glass at the back, and also this amazing good job design of the camera as well. The one thing I want on this as well is they highlighted the camera itself in here, because it has 108 megapixel. This might be good for shooting videos and taking pictures outdoors, and also they said there's rumors as well that this might be perfect as well to all mobile user, like mobile vloggers, something like that, because it has a good quality camera as well. So we've just done as well testing the speaker of the phone. So this phone runs with two speaker, one at the bottom and one of the middle part, upper part of the phone, and yeah, it's quite working well as well, as we check right now here. The sounds, it's all clear, there's no like garbled or distraction when it comes into the speaker of the phone. And also you will see as well the microphone as well at the bottom part of the phone as well, and also they have as well at the upper part, and at the upper part of the phone as well you will see the SIM tray. So that is the place that you can put your SIM card. This phone runs with two dual SIM, that's a nano SIM, and also you will see at the right side of the phone you will see the fingerprint scanner or the fingerprint lock, that you're able to register your fingerprint so that you can unlock the phone for additional security. And also you will see the volume rocker as well together with the fingerprint scanner. So right now let's take a look with the features of the camera. So this is the one that I really want to highlight as well. It has the aperture settings, there is a night mode settings, there is a portrait, photo, video, and more. There is also a pro mode in here, a panorama, time-lapse, stickers, super macro, and high resolution. The one thing as well that I really want to highlight in here on this phone that you can do as well using the both camera at the back and also the camera at the front at the same time. So this might be perfect for shooting videos, doing vlogging, something like that on your phone. So this phone has a 4000 milliampere battery. So when it comes into battery, it's not the kind of huge, something like that, but nothing to worry. You have the best adapter here, the 66 watts. It can charge your phone from 0 to 75% in just 30 minutes. Yes, you heard it right, in just 30 minutes. I've just done testing this for a couple of days. I don't have any issues about the phone, but yeah, when it comes into the features of this phone, new mid-range phone provided by Huawei, there will be always a pros and cons. So just an honest review about this phone. The one thing that I don't like about this phone is when you hold your phone, it's really kind of easy to have like the fingerprint mark at the back of the phone because it's made of glass. So it's good to know that they have the free jelly case or the silicone case that they provided so that you can put it on your phone, so that you have to avoid those kind of fingerprint issues, something like that. And also the one thing I don't like about this phone is it doesn't have a 3.5 millimeter jack for the headphone. You know what, Huawei, if you're not familiar about Huawei, they're really good as well in providing wearable device as well. So I think this might be perfect as well to partner with earbuds, something like that connected via Bluetooth as well. And just to be honest with you guys, this phone doesn't have access into Google Play Store. They have their own application store. They call it the Huawei App Gallery, something like that. But yeah, it's good. They provide all the important applications as well in there. There's
three available color of this device: the midnight black, the pearl white, and the crystal blue. And the one thing that I don't like about this phone as well, when it comes into the network, this phone has the capability only up to 4G LTE. This is not a 5G device. Hindi mo pa siya may So when it comes into the memory capacity of this phone, you're not able to expand the storage capacity of this device because it doesn't have a SD card slot. But good to know that it has 128 gigabytes of internal storage and 8 gigabytes of ROM. So I think that's it, guys. Thank you so much for watching this video, this unboxing video. Sorry, I'm not the kind of tech person to share this awesome phone review here in my YouTube channel. Actually, this is my second time, as I mentioned previously while unboxing this phone. But yeah, I hope that you enjoy watching this video. If you have a new suggestions and recommendation, please don't forget to comment your suggestion at the comment section below. And don't forget as well to check the new Huawei Nova 9 SE, the actual phone model in the market right now. You can visit. It's available now in different malls nationwide here in the Philippines. You can check out this amazing mid-range phone provided by Huawei. This might be perfect to all aspiring content creators as well, like all mobile user, mobile phone vlogger. This might be perfect because they have the amazing camera that they offer on this kind of device. Again, thank you so much for watching and have a great day. Okay guys, so solid din nung content na to. Inamin naman niya na hindi siya talaga techie guy, no? Inamin naman niya na hindi siya magaling sa pagre-review ng mga gadgets, pero na-deliver niya pa rin naman na maayos at simple pero the best. So ayun, comment tayo. So ayan, okay na tayo kay Ilocanong Inglesero. So ililista natin yun. So done. 11/6/2023. Okay na tayo. So for our last content creator na ating i-review for today, dahil kailangan ko pa siyang i-edit at baka may mga kailangan pa akong putulin o tanggalin. So ayun, kasi i-upload ko pa rin naman siya. So, for our last content creator na ating i-review, at yung the rest is to be continued. Sino kaya ang susunod na mahihiya? Gardam. Okay, si Gardam naman guys, ito na nakalista to dito dahil nakilala ko to sa content creator ball ng Vloggers Philippines mismo. So ayan, tahimik lang yan nung nagkita-ita kami doon. Kasi parang yun ata yung first ever ulit ng last year eh. Since nung pandemic kasi, na minimize yung pagkakaroon ng mga eyeball ng mga content creator. At yung content creator ball, isa yun sa big event last year. At doon ko nakilala to si Gardam. At ang mga content naman nito is more on educational dahil teacher siya. So hindi ko lang maalala yung pangalan ni sir, pero naalala ko yung yung channel niya mismo, Gardam talaga. Ito, nakakatampo to kasi bihira lang to mag-upload. Pero pag nag-upload to, astig rin to. So Gardam. So note na natin dito. So anong klase pala ng review ang gagawin natin sa kanya? Tantaradan! Ano kaya? Positive review sa kanyang latest video. Okay. Alam ko may latest upload dyan, hindi ko pa napapanood din. Okay. Gardam. Positive
latest. Okay. Are you ready? Copy the link. Let's go to the channel. So, ang kanyang latest video ay which is 6 days ago. Kaso 1 minute lang. Bakit 1 minute lang, sir? Ha, sir? Ba't 1 minute lang, sir? Hindi natin pwede panoorin yung mga 1 minute lang. O, ba't 2 minutes lang? Siguro na lang. Japanese food that you need to try. Okay. More on educational talaga siya. So, ito 7 months ago. So, let's go and try this one. Wait lang. Full screen natin para mas ma-enjoy. Are you ready? Positive on latest video. Talaga siya. Yun, toro. Nice po. Yun na yun. Gundam.
Okay guys, so Japanese food that you need to try. So lista na natin din eh. So let remarks done. We're good. So pasok tayo sa oras. Ating goal ay 10:30. It's already 10:22. At ito i-edit pa natin. At i-upload today bago kailangan mag-12. Ma-upload na natin. Siyempre, huwag natin kalimutan mag-like kay Sir Gardam. Charan! Okay. So, tapos na tayo sa ating 4 na content creator at tingin ko okay na yan for today dahil pwede pa naman natin sundan yan pero sa next Monday na. It's first Monday pa lang naman ng November ngayon, so meron pa tayong 3 Monday na darating. So tingin ko mauubos natin itong mga nakalista at kung may dadagdag man dito, tingnan na lang natin kung paano natin i-cater yung mga natitira dito, no? Kung ano yung, sino man yung mga hindi natin na mari-review, okay? So, dito na natin siguro tatapusin itong mga vlog na to. Again, shout out sa inyo mga idol. Sino ba yung mga na-review natin? Shout out sa iyo, shout out sa iyo, Sir Gardam. Makisig Gwapo. Navigate 360 Travel TV at kay Sir Ilocanong Englishero o also known as Danilo Breño. Maraming salamat sa inyo sa patuloy niyo pong pagsuporta sa akin kahit di ko alam kung sinusuportahan niyo ba ako. Okay lang yan. Pero alam ko kilala niyo naman ako eh. So hope to see you one day again. Pero alam kong hindi ko pa dito na-meet in person si Navigate 360 tsaka si Makisig Gwapo eh. Si Sir Gardam, na-meet ko na yun, tsaka si Sir Ilocanong Englishero, na-meet ko na yun sila. So, sana magkita tayo guys, no? Sooner. So, dito natin tatapusin tong vlog. Pero wag mo na ko aalis kasi meron akong clip na ilalabas sa dulo. So, that's all. Adios. I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision. Mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful